Kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Noong Marso 16, 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas na nagbukas ng ugnayang Espanyol at Pilipino. Gayunpaman, ang tunay na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong 1565 sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng unang permanenteng pamayanan sa Cebu. Ito ang nagsimula ng mas malawakang kolonisasyon ng Pilipinas at nagdulot ng malalim na epekto sa kultura at lipunan ng bansa. Sinunog ng Kastila ang mga nakasulat na panitikan ng ating mga ninuno dahil sa kanilang layunin na itaguyod ang Katolisismo. Pinalitan nila ng mga nakasulat na panitikan ng mga Pilipino ng mga akdang naglalaman ng mga aral ng Katolisismo. Dahil dito, ang panitikan noong panahon ng Kastila ay nagkaroon ng mga elemento at anyo na katulad sa mga akdang Espanyol. Lumaganap ang mga anyong tulad ng mga tulang liriko, awit, korido at pasyon sa larangan ng panulaan. Ang panitikan ay naging isang mabisang instrumento upang mapalaganap ang relihiyong Katolisismo sa bansa. Ang mga tulang romansa, tulad ng awit at korido, ay nagbibigay halaga sa diwang Kristyanismo at karaniwang naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at kabayanihan, kung saan ang mga pangunahing tauhan ay nagtatagumpay dahil sa kanyang matatag na pananampalataya at matyagang pagtawag sa Diyos. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ang tunay na may akda ng koridong Ibong Adarna. Sinabi ni Pura Santillan Castrense, kilalang propesor ng literatura, na maaaring ang kwentong Scala Coeli ang pinagmulan ng Ibong Adarna. Ipinapahayag na ang akda ay likha ng isang paring Dominiko noong 1300 AD. Ang Scala Coeli ay tumatalakay sa isang hari na may sakit at nangangailangan ng tubig ng buhay upang gumaling. Sa paglalakbay ng 3 anak upang hanapin ang lunas, ang bunso ang pinakamabait at pinakamagalang. Siya rin ang nakakamit ng lunas para sa sakit ng kanilang amang hari, matapos tulungan ng isang matandang lalaki. Pinagdaanan niya ang maraming pagsubok sa pagkuha ng tubig ng buhay, kabilang ang pagharap sa mapanganib na ahas, mga nakabibighaning mga kawal na nagbabantay. Sa wakas, nagtapos ang kwento sa pagpapakasal ng prinsipe at prinsesa at namuhay sila ng maligaya. Dahil dito, ang tunay na pinagmulan ng kwento ng akdang ito ay maaaring hango lamang sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa sa Europa, tulad ng Romania, Denmark, Austria, Alemanya at Finland. Ito rin ang nagtutulak sa ilan na hindi ganap na ituring ang Ibong Adarna bilang bahagi ng panitikang Pilipino dahil sa likas nitong pagkakaroon ng pinagmulan sa ibang bansa. Sa pagsusuri ng kasaysayan, kilala ang anyo ng tulang romansa sa Europa noong panahon ng Medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa bansang Mexico. Dumating ang akdang ito sa Pilipinas at ginamit bilang kasangkapan ng mga Espanyol upang hikayatin ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Katolisismo. May mga koridong hindi matunton ang sumulat kaya maaaring sabihing salaysaying bayan. Ang ganitong salaysay ay nagpalipat-lipat sa maraming bibig. Yumaman sa nilalaman at habang isinasalaysay ay nadaragdagan. Gayunpaman, sinasabi ng maraming kritiko ang pagpapalagay na ang may akda o unang humango nito ay si Jose de la Cruz, na kilala sa tawag na Joseng Sisiw. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, si Joseng Sisiw ang nagturo umano kay Francisco Balagtas kung paano sumulat ng tula. Bagamat ang Ibong Adarna ay itinuturing na halaw o nagmula sa ibang bansa, ang nilalaman naman nito ay sumasalamin sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Sa akdang ito, makikita ang mga natatanging kaugalian at halaga ng mga Pilipino tulad ng matibay na pananampalataya sa puong may kapal, pagpapahalaga sa pamilya, respeto sa mga magulang at nakatatanda,
pagtulong sa mga nangangailangan, paggalang sa kapwa, pagtanaw ng utang na loob, pagpapahalaga sa dignidad ng kababaihan at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Bukod sa mga aral na ito, tinangkilik din ng mga Pilipino ang Ibong Adarna noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol dahil nagdulot ito ng aliw at kasiyahan sa kanila. Sa katunayan, itinuturing na panitikang pantakas ang Ibong Adarna dahil sa sandaling pagbabasa o panonood nito, pansamantalang nakakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang mga suliranin at naihahatid sila sa ibang mundo, kung saan nagaganap ang pakikipagsapalaran ni Don Juan, ang pangunahing tauhan sa akda. Sa lahat ng koridong na ilimbag at isinulat sa Pilipinas, mas nakilala ang Ibong Adarna dahil bukod sa mga pirasong ito ay mabibili sa mga perya tuwing kapistahan. Ipinapalabas din ito sa mga entablado tulad ng komedya o moro-moro. Dahil sa malawakang paglipat-lipat ng mga sipi, ang mga manuskrito at maging ang mga inilathalang kopya ng Ibong Adarna ay binibigyang pansin ang pagkakasulat nito, lalo na ang mga sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang mga estandardisadong sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at pahayagan na kasasalaminan ng ating lipunan, gayon din ng mga pagpapahalagang Pilipino. Ang Ibong Adarna ay isinulat bilang isang korido o isang uri ng awit bilang panalangin inialay sa Birheng Maria. Ang salitang korido ay nagmula sa Mexicanong salita na ocurrido na nangangahulugang mga pangyayaring naganap na. Ang salitang Mexicano naman ng ocurrido ay mula sa Kastilang corridor. Ang korido ay isang uri ng tulang pasalaysay na romansa na naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran sa buhay na may kinalaman sa kababalaghan at pantasya. Ito rin ay nagpapakita ng kagitingan, kabayanihan at pagkamaharlika. Ano nga ba ang pinagkaiba ng korido at awit? Batay sa anyo, ang awit ay binubuo ng 12 pantig sa loob ng isang taludturan, 4 na taludtod sa isang taludturan. Ang korido naman ay binubuo ng 8 pantig sa loob ng isang taludtod at 4 na taludtod sa isang taludturan. Batay naman sa musika, ang himig ng awit ay mabagal na tinatawag na andante. Ang korido naman ay may mabilis na himig. Ito ay tinatawag na allegro. Ang paksa ng awit ay tungkol sa bayani at mandirigma at larawan ng buhay. Ang korido ay tungkol sa pananampalataya, alamat at kababalaghan. Sa katangian naman ng mga tauhan, ang awit, ang mga tauhan ay walang taglay na kapangyarihang supernatural, ngunit siya ay nahaharap rin sa pakikipagsapalaran, higit na makatotohanan o hango sa tunay na buhay. Sa korido naman, ang mga tauhan ay may kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawa ng mga kababalaghang hindi magagawa ng karaniwang tao. Ang mga halimbawa ng isang awit ay Florante at Laura, Infantes de Lara, 12 pares ng Pransya, Haring Patay. Ang mga halimbawa naman ng korido ay ang Ibong Adarna, Kabayong Tabla, ang Dama Ines, Prinsipe Florinio. Ang Ibong Adarna ay bahagi ng panitikan at mitolohiyang Pilipino. Ito ay isang korido na binibigkas sa pakantang paraan. Ito ay kathang isip, makaluma ang kwento, ngunit hindi naluluma ang aral. Pinagmulan at kasaysayan ng Ibong Adarna. Ito ay naitala sa panitikang Pilipino noong ika-16 na siglo. Ito ay walang tiyak na author hanggang ngayon. Pero may mga haka-haka tungkol sa sumulat. Maaaring si Jose de la Cruz o Joseng Sisiw. Maaaring epiko ng Kastila na dinala ni Miguel Lopez de Legazpi. May nagsasabing nagmula sa Mexico at dumating sa Pilipinas noong 1610. Bakit niyakap ng mga Pilipino ang Ibong Adarna? Sapagkat ang mga pagpapahalaga sa kwento ay tugma sa kulturang Pilipino, tulad ng pagmamahalan sa pamilya,
mabuting ugnayan ng bawat miyembro, pagiging mabuting anak, pananampalataya, at naging paboritong akdang panturo sa mga kabataan. Ang orihinal na pamagat ng Ibong Adarna ay korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Ang Ibong Adarna ay may 1,056 na mga saknong, may 48 pahina. Ito ay lumaganap sa panitikan, dula, comics at iba pa. Narito naman ang kahalagahan ng Ibong Adarna. Ito ay isa sa pinakatanyag na akdang pampanitikan sa Pilipinas. Patuloy na ginamit sa paaralan at media, dula, TV, comics. Ito ay naglalaman ng mga aral na tumatagos sa tunay na buhay, gaya ng kabutihan, katapatan, sakripisyo, pag-asa at pagbangon.